Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong kanyang SONA na mas maiting na suporta para sa lahat ng outstanding graduates na nais magpatuloy sa kolehiyo, sinimulan na ng Komite ng Higher and Technical Education ang pagsuri sa kalagayan at datos ng college students sa bansa. The Second Congressional Commission reports that the national college dropout rate for school year 2023 to 2024 has soared to 39%. This means that nearly 4 out of every 10 college students, regardless of their academic excellence, are forced to abandon their studies, primarily due to financial constraints. So that means we lose out on potential doctors, engineers, scientists, educators, and even public servants. Sa bisa ng flagship program na Presidential Merit Scholarship Program ng Administrasyong Marcos Jr., mabibigyang oportunidad ang 20,000 na top 10 freshmen para sa school year 2026 to 2027. Bukod sa makapagbibigay ito ng access sa lahat ng academically outstanding high school graduates, layon din itong mapalakas ang workforce ng bansa. Tinalakay din ang draft guidelines at requirements ng CHED hinggil sa sino mang makakapag-qualify sa programa. Batay sa napagpulungan, kinakailangan ang isang mag-aaral ay kasama sa top 10 ng academics ng paaralan, may hindi bababa sa kalahating milyon at hihigit sa 2 milyong combined annual family income. Mga graduate na nais makapag-aral sa Center of Excellence and Center of Development at dapat may level 2 na accreditation para sa mga pribadong paaralan naman. Nilinaw ng CHED ang tanong ni Committee Chairperson at Tingog Party List Representative Jude Asidre hinggil sa socio-economic class ng estudyante para sila'y mag-qualify sa programa. Hindi naman natin pwedeng exclude just because I think the exemption should be the other way around, di ba? Kahit medyo may kaya, kung magaling, pwede. Pero kung mahirap, hindi naman natin pwedeng sabihin hindi kayo umabot sa income requirement. I think that would be I think there's more incentive in enabling someone who is exceptionally, academically exceptional, but can't afford a good education, but if they get this program, they can go for a good school. Don't you think that's the case, Dr. Ancheta? Para po doon, sir, papasok po sila doon, sir, sa CHED Merit Scholarship Program naman po, sir. Wherein ito po yung ini-implement na po ng CHED po yun, sir. Nagmungkahi din ang Vice Chairperson ng komite at Bataan 1st District Representative Antonino Roman III ukol sa pagkakaiba ng epekto ng pagbase sa percentage kaysa GPA na ikokonsidera ng CHED. Para malaman lang po ilan ang makikinabang kung GPA-based at ang makikinabang kung percentage-based. Kasi yung sa top 10 tulad ng binanggit ko kanina, alam na natin kung ilan yun eh. Pero yung iba, hindi natin malaman. Baka naman kayanin ng pondo na ilalabas sa Kongreso na mas marami po yung makikinabang. Pero unnecessarily, we're limiting ourselves to top 10. Yun po ang aking point. Sa kasulukuyan ay inaprubahan na ang mga panukalang batas tungkol sa Presidential Merit Scholarship Program habang re-reviewin pa ng komite kasama ang CHED ang ilang revisions at recommendations hinggil dito. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. Faith Santiago, Alauna sa Balita, Congress TV.